walang bayad, kahit ikaw lang mag-isa, pwede mong gawin. No? Pero malaki may tutulong sa kalusugan. Sabi nga ni Boss Vic, kung alam nyo na, makinig ulit kayo. Bakit? Refresher lang. Yeah. Okay, sige. Ang topic natin ngayon Anong topic natin? ay natural kidney cleanse at home. Nako! Lilinisin natin ang kidney sa bahay. So, tatanggalin Meron mo siya, lalaban mo lang. May part yan. Ano? Natural kidney cleanse at the park. Hindi. At home. Okay, bakit ito kailangan linisin ng kidney? Sa panahon ngayon, mga kapatid, at siguro na-oobserbahan nyo, dati, nung panahon dati, wala naman masyadong tinatawag na dialysis center sa mga lugar-lugar. Oo, tama. Pero ngayon, pansinin nyo, halos lahat ng bayan may mga dialysis center. Bakit? Kasi nakakalimutan na nating mga Pilipino na alagaan ang isa sa pinakamahalagang organ. Lahat ng organ ay mahalaga. Pero isa sa pinakamahalagang organ na dapat ingatan na talagaan natin dahil siya ang tagalinis ng dugo, walang iba kundi ang ating kidney, ang Tagalog po ay bato. Basahin mo, boss. Okay. Properly functioning kidneys are vital for a person's overall health. Consuming certain foods, drinks, and herbs may help cleanse the kidneys. Oh, vital po ang trabaho ng kidney. Pero alam nyo ba na mayroong mga pagkain, inumin at herbs na kapag yun na ipinasok natin, natutuwa si kidney kasi lumalakas po siya. Okay. Ganito kasi lagi ang thinking natin eh. Meron tayong mga organs. Mhm. Tayo, sige, mag-function kayo dyan. Kasi yan naman talaga trabaho niya eh. But tayo yung may utak, tayo yung nag-iisip, kain lang tayo ng kain. Kung ano yung nandyan, kainin natin. Not knowingly, there are foods that can harm the organs. So, sooner or later, magrereklamo siya, magkakasakit ka, tatanungin mo, hindi ko alam kung bakit. No, nakalimutan nating mahalin, ingatan, alagaan yung mga organs na dapat ay binibigyan din natin ng pansin. Kaya meron kayong Doc Atoy, meron tayong Boss Vic para paalalahanan kayo sa mga ganitong uri ng bagay. Tama. Okay, so dito. Ba't natatawa ka? So dito what is a kidney cleanse? Ayan! Okay. A kidney cleanse involves consuming specific food to aid in removal of toxins and waste from kidneys. Okay, bakit kailangan natin ng kidney cleanse? Si kidney po kasi, ang tunay na trabaho niya, siya po yung nagfi-filter ng dugo, tol. Siya yung blood filtration, blood cleanser. Strainer. Siya yung, yun ang trabaho ni kidney ha. Pero alam niyo ho ba, na meron din tayong pwedeng kainin o inumin na malilinis naman sa kidney mismo. Siya yung nagfi-filter, pero kailangan din nating linisin si kidney. Okay. Yun! Tama. The kidney act as a natural filtration system from the body, removing waste, toxin, and excess water from the blood. Okay. The kidneys even cleanse themselves when the body takes it in enough fluid. Tingnan mo ha, kaya pala maglinis ng kidney sa sarili niya. Basta, ikaw ay well-hydrated. Ayun. Ang problema, yung hydration mo ba, talagang well-hydrated ka? Or, yung iniinom mo, imbis na mag-hydrate, lalo pang nangangailangan ng tubig. Meron kasing iniinom na akala mo, dahil liquefied siya, akala mo nakakatulong for hydration. Isa lang ang hydration, water lang. Water. Pero pag ikaw ay gumamit ng soda and other juices, lalong-lalo na powdered juice, hindi po hydration yan. Pag ininom mo yan, mas kinakailangan mo uminom ng tubig dahil mas nauuhaw ang katawan mo pag uminom ka ng soda, pag uminom ka ng powdered juice. Yung kidney cleanse involves consuming a specific food and herbs that may help remove toxin from the body and promote better kidney health. Yan yung matututunan nyo. 4 po ang ways para ma-cleanse natin ang kidney at manatili siya sa pagpa-function properly nang hindi na tayo mauwi sa pagdadialysis. Ito ang number one. Hydration is the key. Uy, napangunahan ko na yan. Pero paliwanag mo, tol. The kidney requires water to secrete urine. Ang kidney ay nangangailangan ng tubig para po makolekt, yung nakukolekta niyang toxins, ihahalo niya rin sa tubig, ilalabas bilang ihi. Tandaan, pag umiihi, ang tawag dyan, urination. Pag dumudumi, ang tawag dyan ay evacuation. Galing
So, may nalaman na naman sila. Urine is the primary waste product that allows the body to get rid of unwanted or unnecessary substances. Sabi nung tiyan ko, evacuate na, evacuate. When water intake is low, urine volume is low. Oh, di ba? Pagka mahina ka uminom ng tubig, yung ihi mo, either kokonte at syempre mapanghi at syempre madilaw. Next. Okay, such as the creation of kidney stones. Oh, pagka kulang talaga tayo sa tubig, imbis na makatulong kay kidney, nakaka-form pa kayo ng kristal na kung tawagin ay kidney stones. And it may lead to kidney dysfunction. Yan. Drink enough water so that the kidney can properly flush out any excess waste materials. Aha. The recommended daily intake of fluid is roughly 3.7 liters Oy. and 2.7 liters a day for men and women respectively. So mas maraming pangangailangan Oh. na tubig ang lalaki. 3.7. Kasi- So 3.7 liters pagkalalakihan a day. Sa babae naman 2.7. Sabihin na lang natin, roughly estimate 8 to 10 glasses of water a day. So, hydrate well, drink water 8 to 10 glasses a day. Number 2. Number 2, choose food that support kidney health. Oy, may mga pagkain pala na Naman. nakakatulong para lumakas ang kidney natin. Ano Naman, yan? Andyan po ang grapes. Ubas! And some berries contain beneficial plant compound called resveratrol. Yon, yung grapes, peanuts, at mga berries po ay naglalaman ng resveratrol. Ang resveratrol ay isang uri ng napakataas na antioxidant to prevent na magkaroon po ng oxidation process na ginagawa ng free radicals na galing sa toxins na sinasala ng kidney. Okay, cranberries have often been praised for their bladder health benefits. Nagkaroon ng clinical trial na nakita na ang mga babae na nakakaubos ng dried or sweetened cranberries araw-araw sa loob ng 2 linggo, 14 na araw, ay naka-experience ng pag-decrease o nabawasan ang risk nila to have UTI. Kasi pa-cleanse siya, no? So, kahit Galing, kainin no? ng Cranberries, berries. para wag ka magka-UTI. Yes. Ito pa, Hoy! fruit juices. Katulad ng Lemon, orange, orange, melon, melon. all contain citric acid Aha, or citrate. Correct. Citrate helps prevent kidney stone, ano yun? Formation by hiding with the calcium in the urine. This inhibits the growth of calcium crystal which can lead to kidney stone. Anong mga juices daw yan? Pag pwede ho kayo, ang pinag-uusapan natin dito, fresh juices ha. Lemon, orange, melon. Lahat po yan ay citric acid or citrate na kung saan siya yung magpe-prevent na magkaroon ng crystal formation doon sa kidney na naglilid kung bakit merong kidney stone. So, kung ayaw nyo ng kidney stones, mag-citric kayo, citric acid juice kayo, tulad ng orange, lemon, and melon. Alright! Next is seaweed. Ha? Brown seaweed has been studied for its beneficial effect on the pancreas, Galing! kidneys, and liver. Isipin mo, itong binabaliwala nating seaweed. Anong Tagalog na seaweed? Anong Tagalog ng seaweed? Ha? Hindi nyo alam? Seaweed! No. Dagat, damo. Halamang dagat. And last but not the least, Calcium-rich food. Too much urinary oxalate can lead to kidney stone. aha, Calcium is needed to bind with oxalate to reduce the absorption and excretion of this substance. yon. Anong ibig So- sabihin nito? Akala kasi nila, pag mataas yung calcium content ng kinakain nyo, it will lead to calcium formation and crystal-like formation, tinatawag na kidney stones. Pero tandaan nyo, pag ang calcium po ay na-bind natin sa tinatawag na anong oxalate na substance, ito po ay magiging pampatunaw naman ng stones. So ano-ano yung mga may substance sa oxalate? Soy almond milk. Yan. Maganda yon. Maganda yun. Ano ba? Tofu. Oh. Alam niyo ang tofu? Oh, futo. Hindi. Binaligtad mo lang. Usong-uso yan. Bakit si Yorme kinakain tofu? Oh. Oh, di ba futo? Kinakain ni Mayor? Sige na nga. Oh, sige. Ano yung tofu? Ano yun? Tokwa. Tinanong ko lang kung ano Tokwa yun, kasi nakikinig nga sila. At syempre, ang fortified cereal. Oh, yung cereal nyo dapat bilang lang. 45 lang.
45. Hindi 45. Okay, drink cleansing tea. Tama ba yan? Drink kidney cleansing tea. Oo. Oo. Ano yung kailangan mong cleansing tea, lalo na dito sa Pilipinas? Maganda kay kidney, ma-cleanse siya. Kasi there are times na namamanas ang tao. Yan. Pag namamanas ang tao, manas, edema, water retention, ibig sabihin po nun, the kidneys are not functioning well to excrete water and become urine. So, ang tendency, imbis na maging urine, namamanas ka na, pupunta sa lower extremities mo. So, ano para maiwasan ang ganitong klase ng problema ni kidney, tinuturuan namin kayo na uminom ng cleansing tea para kay kidney. Ano yun? Number 1. Ito, sambong. Iyan, napakarami natin yan. Marami yan sa ano? Tsaka meron na yung pag-aaral ang DOH. Hindi sa DOH yan. Ha? Ano yan eh, online? Ano yan? Sabong yun, iba yun. Yun eh. Di ba? Kaya pala mawawala na sila, gagawin na siyang tsaa. Hindi. Sambong is a tropical climate shrub. Sabong. Common to countries such as Philippines and India. Marami In tayo. one study, trusted Source. researcher found that a Blumea balsamifera extract added to calcium. Sambong yun. Yun ang scientific name ng sambong. What's the scientific name of sambong? Blumea balsamifera. Balsamifera. Yun yon. Kayo nga. Tanda sambong. Balsamifera yan. Okay, and the calcium oxalate crystal decrease the size of the crystal. This could potentially prevent the formation of kidney stone. Ayan, pinaliwanag na natin. Nauna yung paliwanag, bago yan. Sige. So, sambong. Pwede kayo magsambong tea. Dok, gaano kadalas? Kahit araw-araw, Pero, natural naman yan eh. Hindi yan pwedeng tumagal ng prolonged use. Ay, hindi. Diba? Hindi. Meron lang, halimbawa, isang buwan. Hindi, 14 days muna. After 14 that, days. pahinga ka. Pahinga ka ng 2 weeks ulit, tapos pwede ulit. Yes. Pero pag ginawa mo siyang araw-araw, isa lang dapat. Isa lang. Isang teacup lang. Aha. Gusto mong araw-araw habang buhay. Isa lang. Kasi yung iba nasasarapan, ginagawa niyang tubig. Hindi. And last but not the least, tol. Okay, ito ang ating supplement with supportive nutrients. Kailangan nyong vitamin B6. Saan makukuha ang vitamin B6? Andyan po sa pork, poultry such as chicken or turkey. Yan. Kailangan ho turkey, Meron kayong turkey? Turkey? Yes! Pumunta kayo na ibang bansa, bumili kayo ng turkey. Marami. Ibig sabihin pala, hindi alam ng kapwa natin Pilipino na itong mga produktong ito ay punong-puno ng vitamin B6. Kaya nga pinapaalam natin sa kanila. Kaya ipaalam natin, ano yan? Pork. Pork! Ano? Meron ding vitamin B6 ang iba't ibang isda. Yun po yung may mga kaliskis. Next. Peanuts! Mani. Ayan, soya beans. Soya beans. Okay, andyan din ang oats and bananas. Bananas. Yan yung mga rich in B6. vitamin B6. At vitamin omega-3 naman. Omega-3, fatty fish like salmon, mackerel, anchovies. Siguro, medyo familiar na tayo rito dahil ang omega-3 nakukuha natin sa mga dagat, mga ano tawag dito? Lamang dagat. Ayan. Katulad ng mga isda, na tuna, mackerel, salmon, sardines. Meron din ang omega-3 sa flax seeds and oil ng flaxseed. Ano pa? Okay, walnuts, Tofu. and canola oil. Yun, canola oil. And then, Next. kailangan din natin ng potassium citrate. Ito po yung mga binabanggit namin. Ito yung mga supplements na makakatulong para lumakas si kidney, ha? Okay, ano-ano naman ang mga pagkain na may potassium citrate? Prunes. Ano bang Tagalog ng prunes? Prunes. Ayan. Tagalog po ng prunes. Pasas daw eh. Ang prunes malalaki. O di malaking pasas. Diba? Ano bang prunes? Paki-search nyo nga. Prunes. Para hindi tayo, ano? Oo. Next. Next, andyan din ang avocados. Anong Tagalog niyan? Avocado. English. Avocado. Very good. Yeah. Next. Beans. Squash. Kabalasa. Kabalasa. Kalabasa ba squash? Yeah. Oo nga. Pumpkin. The other word for that. Yun ang iniisip ko, Pumpkin. pumpkin. Aha. Ayan po, yung mga pwede nyong kainin na supplement na makakatulong ng gusto para kay kidney to function properly.